Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Justin Villanueva. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sigurado, pagkaraan ng ilang sandali, ang lupa sa pader ng lungsod ay nahuhulog, at isang puwang na halos 2 tao ang lapad ay nagbabadya. Sabay kaway ng kamay ni Duyan, ilang sundalo agad ang humakbang para tumulong sa paghukay ng pader. Boom! Pagkaraan ng ilang sandali, isang butas ang sapilitang nabasag sa isang lugar sa pader ng lungsod. Ang butas ay hindi masyadong malawak at hindi rin masyadong malaki. Kuya at ilang magkakapatid ay gumamit ng maraming kasangkapan upang pilitin itong buksan. Nakilala na ng subordinate ko, Kuya, ang 2 commander at pinaghintay sila ng matagal. Nang makita ni Kuya ang 2 commander sa labas, agad siyang yumuko ng may paggalang, bagaman ang pader ng lungsod na ito ay talagang maputik na may isang napakaordinaryong istruktura. Kung tutuusin, ang pader ay isang pader din, at ang mga nasasakupan at iba pa ay matagal nang naghuhukay, at ninakaw pa nila ang mapa mula sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, at nalaman na ang lugar na ito ay orihinal na inilaan upang magreserba ng isang blok ng aso na ginawa mamaya. Halatang walang pakialam ang 2 commander sa kaliwat kanan sa mga kadahilanang ito. Anyway, they could understand, and Duyan said first, don't talk about it. If you can open US, that's already very big. Wait for US. If you win this time, I will explain your contribution to the elders. Salamat, Commander-in-Chief, walang pag-antala, mabilis tayong magpadala ng mga tropa. Pumunta ka. Hindi na makapaghintay si Duyan ng matagal na panahon, at sabay kaway ng kanyang malaking kamay, inutusan niya ang mga tropa na sumulong sa loob. Saglit, dumiretso ang mga tropa sa kanan na parang mga bubuyog na nakakakita ng nectar. Bagamat makitid ang pasilyo, hindi nito kayang labanan ang utos na umatake ng buong bilis. Pinigilan ni Duling ang kanyang panloob na pagkabalisa, bagamat ang bilis ng pagpasok ng tamang hukbo ay sapat na mabilis, sa mga mata ni Duling, ang mga ito ay masyadong mabagal, at nais niyang sumugod siya sa lugar. Damn it, bilasan mo, pilit na udyok ni Duling. Ngunit ang 50,000 katao ay nahahati sa 2 hati, at mayroong 25,000 katao sa isang panig. Gaano man kabilis ang pagdaan ng 2 o 3 tao sa isang pagkakataon, kailangan pa rin ng oras, kahit anong udyok niya, hindi pa rin maituturing na mabilis ang bilis ng pagpasok. Ang pinakamahalagang bagay ay na pagkatapos ng ilang minuto, ang bilis ay hindi lamang bumuti sa lahat, ngunit bumagal. Damn it, Duyan, nagkakagulo ang mga tao sa right army mo, bakit pabagal ng pabagal? Hindi na kinaya ni Duling. Hindi man lang naisip ni Duyan, at nagmura ng, fuck you, Turin, gumagawa ka ng lana dito, hindi mo nakikita na napakalaki ng butas. Kahit gaano kabilis ito. Sa totoo lang, balisa din si Duyan kung ikukumpara, pero may mga bagay na hindi niya maalis sa pagiging balisa. Hindi gaanong kalakihan ang pagbubukas ng lagusan, sapagkat ang hukbong nagmamarcha ay lubos na napisil, at maging siya, ang punong komandante ng kanan, ay hindi alam kung ano ang mga taong nasa harapan niya. Si Duling ay napag-alitan, ngunit walang paraan upang lumaban, tutal, hindi naman siya napag-alitan ng mali, at nasa harapan nila ang sitwasyong ito. Wala siyang magawa kundi mag-alala. Damn, ito ay tulad ng isang matandang lalaki na umiihi, patak ng patak, kapag ang lahat ng aking 50,000 kabayo ay pumunta sa lungsod, kailan ako maghihintay? Sa paghusga sa kasalukuyang bilis ng advance, kung gusto nilang kumpletuhin ang pagpasok ng 50,000 tropa sa lungsod, aabutin ito ng kahit 1 oras lang. Sa oras na ito, halos mawala ang epekto ng sorpresang pag-atake, tutal,
Huwag mong sabihin na si Han Sanchen ay isang taong may partikular na mabuting utak, kahit general na utak baboy ka. Nakakapagmuni-muni siya pumunta dito. Dam, kuya, naririnig mo ba ako? Bagamat hindi makapal ang mga pader, ang mga taong nagmamarcha papasok sa lungsod ay sapat na tahimik, ngunit hindi niya maiwasang hindi sumigaw ng masyadong malakas. Sigaw niya pero parang hindi narinig ni Huya na mas lalo pang nanlumo kay Duling. Nang hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya ang pagsigaw, biglang bumungad ang boses ni Huya, "Commander, ano ang utos mo?" Biglang nabawi ni Duling ang kanyang lakas, at nagmamadaling nagsabi, "Ano ba ang problema sa marcha sa unahan, bakit ang FAC ay pabagal at pabagal?" "Commander, sobrang daming tao, ang tagal naman." Dam, alam ni Duling na dapat harangin ang harapan, hindi solusyon ang magpatuloy ng ganito, may maiisip ka bang ibang paraan para makagawa ng mas malaking butas? Buong lakas tayong pumasok. Pagkahulog ng mga salita ay dali-dali niyang pinakinggan ng mabuti ang sagot ni Huya, ngunit ang medyo nanlumo sa kanya ay hindi agad nakasagot si Huya, ngunit maya-maya, bigla siyang sumigaw, "Hindi maganda." Grabe, pagkarinig nito, sa isang iglap, ang buong puso ni Duling ay tumaas sa kanyang lalamunan. Ito ang magiging kritikal na sandali para makapasok ang tropa sa lungsod, kung may ma-accident man. "What's wrong?" Narinig din ni Duyan ang boses sa loob, at hindi napigil ang tumingin sa ibabaw ng kinakabahan saglit. "To commanders, parang na-discover na kami, wala na kaming masyadong oras para pumasok sa city." Pagkarinig nito, nagkatinginan sina Duyan at Duling na may mapupulang mukha. Kung ang bilang ng mga taong pumapasok sa lungsod ay hindi sapat, kung gayon ang sorpresang pag-atake na ito ay hindi gaanong praktikal na kabuluhan, dahil ito ay supilan ng kaaway sa lalong madaling panahon. Kaya, kailangan nilang makapasok sa mas maraming tao sa lalong madaling panahon. But right now this is not a big deal. Damn it, mukhang malapit na itong matapos bakit bigla na lang mawawala? Fuck, ganito, paano mo mapapayag ang mga tao? Sobrang nanlumo silang dalawa, para sa ganyang resulta, pabayaan mo sila, kahit sino man, baka hindi nila ito matanggap saglit. "To commanders, I think it will take not more than a quarter of an hour bago tipunin ng kalaban ang kanilang mga tropa at darating. I'm afraid it will be too late for US." Sa loob-loob ni Huya parang sinaksak ng isa pang kutsilyo sa puso nila. Sabik na sabik si Duling, ngunit nang siya ay naliligaw, si Duyan na nasa tabi niya ay biglang may naisip. Dali-dali siyang naglakad papunta sa dingding, at sinabing patungo sa loob, "Huya, sa lakas natin ngayon, kung palibutan tayo ng kalaban, baka pagkatalo natin, maliit na bagay lang na hindi tayo makakausap ng mga matatanda, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa iyo?" Siguradong hindi ka bibitawan ni Han Sanchen. Natahimik si Huya, halatang alam din niya ang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, sila ay ganap na nakalantad sa oras na ito. "Gusto mo bang mabuhay?" tanong ni Duyan. Nagmamadaling sagot ni Huya, "Commander, ang mga nasasakupan ko ay hindi takot sa kamatayan, ngunit hayaan silang mamatay ng ganito nang hindi nagpapakita ng kahit ano, ang mga nasasakupan ay talagang hindi nagkakasundo." Ngumiti si Duyan, "Okay, since that's the case, how about I show you the way?" Pagkarinig nito, hindi lamang si Huya sa loob ang labis na nasasabik, ngunit maging si Duling ay lubos na naaakit, nakatingin kay Duyan ng buong pananabik, nagtataka kung ano ang naisip ng taong ito. "Kunin mo ang mga taong pumasok, sumugod ka kaagad, at buksan mo sa akin ang tarangkahan sa hilaga ng lungsod, ngayon ay 1 o 2,000 tao na ang pumapasok, sapat na sila para sa iyo na salakayin ang tarangkahan ng lungsod at kumapit saglit, hanggat ang ating follow-up na malalaking tropa ay dumating sa oras, ang lahat ay babalik." Pagkarinig sa paliwanag ni Duyan, agad na naaliw si Duling, at tinapik ng palad ang balikat. "Sige, Duyan, ang galing mo, Huya, this method is feasible." Ang lagusan sa ibaba ay maaari pa ring sumulong ng mabagal, at ang isang malaking bilang ng mga pangunahing puwersa ay maaari ring direktang pumasok mula sa gate ng lungsod, kahit na magpadala ang hukbo ng kaaway ng mga tropa upang kabkuban at supilan sa oras na iyon, sapat na ang mga ito na mapuwersang pumasok. Ito ay malinaw na isang trick. This subordinate thinks it is feasible. In this way, we really have time to complete the march bago palibutan tayo ng kalaban,
Excited ding sabi ni Huya. Dahil ito ang kaso, Kuya, dapat kang kumilos ng mabilis, tandaan mo, kailangan mong kumilos ng mabilis. Kailangan nating magbukas ng bago at mas malaking butas bago tayo palibutan ng kalaban. Oo, sagot ng Huya sa loob ng isang iglap, tapos walang gumagalaw. Sumulyap si Duling kay Doyan, magpadala muna tayo ng malaking puwersa sa tarangkahan ng lungsod, para maging handa na sumugod anumang oras, wala tayong masyadong oras. Doyan nodded, okay, I see. Matapos ang mga salita ay agad na inutusan ng dalawa ang kani-kanilang tropa na mabilis na lumipat patungo sa tarangkahan sa hilaga ng lungsod. At halos kasabay nito, ang tunog ng matinding bakbakan ay nagmumula sa loob ng North Gate. Darating na ang mga reinforcements, napaungol ng malakas si Huya. Ikan-away din ni Doyan at Duling ang kanilang mga kamay, inutusan ang lahat ng mga sundalo na itaas ang kanilang mga sandata at maging handa na makipagkompetensya sa kalaban para sa oras. Iisa lang ang pader sa pagitan ng dalawang gilid. Patayin. Sa loob, may isang napakalakas na tunog ng pagpatay. Magulo ang sitwasyon, at ang pakikinig lamang sa mga sigawan at pagpatay sa loob ay sapat na upang pawisan ang mga palad ng mga tao, at saglit silang kinabahan ng husto. Kuya, gawin mo ang lahat para mabuksan agad ang pinto. Malakas na sigaw ni Duling. Hanggat mabubuksan ang tarangkahan ng lungsod, maaaring ibuhos ng hukbo at patayin ang lungsod sa isang iglap, pagkatapos ay malulutas pa rin ang lahat ng krisis. Handang magsalaysay si Doyan, handang sumugod sa anumang oras, mga kapatid, sa pagbukas ng pinto mamaya, hayaan mo akong sumugod at pag-usapan ang lahat. Ang katotohanan na ang pinto ay nakabukas ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay ligtas, pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay maaaring magsara ng pinto anumang oras, sa makatuwid, ang pagbubukas ng pinto ay isang pagkakataon lamang, ang dapat gawin ng lahat ay samantalahin ang pagkakataong ito at gamitin ito. Sa makatuwid, kung gaano kabilis maaari kang sumugod ay ang pinakamahalagang bagay upang samantalahin ang pagkakataon. Oo, sabay-sabay na sagot ng lahat. Buksan mo ang pinto. Sa loob, may malakas na dagandong, at pagkatapos, sa paglangit-ngit ng pinto, ang mga puso ng Turingang ay tumaas din ang kanilang mga lalamunan. Halika, halika, dalawang commander, pasok kayo dali. May malakas na dagandong sa loob, at sa sumunod na segundo, nagkaroon ng kalabog, at diretsong bumukas ang buong pinto. Mga kapatid, sumugod sa akin. Ang pagkakataon ay hindi maaaring palampasin, at hindi na ito babalik pa, sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, natural na kailangan nilang magmadali at taasan ang kanilang lakas kabayo. Bigla na lang sumugod ang buong kaliwat kanang hukbo, parang mabangis na tubig dagat. Patayin. Nang makitang maraming sundalo ang sumugod, nagkatinginan din sina Duling at Doyan, at sa sumunod na segundo, sumunod sa tropa. Gayunpaman, sa sandaling ang dalawa ay sumugod sa pintuan ng lungsod, sila ay agad na napatulala. Sa unahan, walang tinatawag na hukbo ng kaaway na pumipindot sa harapan, kahit na, mayroon lamang isang dosina o 20 tropa ng kaaway na nakatayo sa magkabilang panig. Parang bukas pa yung pinto. At nang muli siyang tumangala, may makapal na dilim sa harapan niya, at hindi niya makita ang nangyayari sa loob. Nagpasama ito kay Duling at sa iba pa, dapat mong malaman na ang Yetian City ay maliwanag na naiilawan sa oras na ito, kaya pagkatapos mabuksan ang gate ng lungsod, ayon sa teorya, posible lamang na ang liwanag ay sumisikat mula sa harapan, paano ito magiging mas madilim at mas madilim. Wakas, feel mo ba parang kakaiba ang amoy dito? Hindi na mahalaga kung hindi mo pag-usapan, pagkatapos pag-usapan ito, talagang nararamdaman ni Doyan ang isang mabahong amoy na direktang dumarating sa kanyang mukha, na nagpaparamdam sa mga tao na naduduwal at naduduwal sa ilang sandali. Anong nangyari? Nga pala, nasaan ang mga kawal natin? Sa dilim, bagamat hindi nila nakikita ang kanilang mga kawal, at least naramdaman nila sila. Total iba talaga ang pakiramdam ng nakatayo sa tabi mo mag-isa kumpara sa daan-daang taong nakatayo sa tabi mo. Turin is such a feeling na walang masyadong tao sa paligid. Si Doyan ay hindi nang ahas na magpabiya, at nang mapagtanto niyang may mali, diretso niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay, at agad na lumitaw ang apoy sa kanyang mga kamay. Sa apoy, agad na napawi ang dilim sa loob ng tarangkahan ng lungsod, bagamat hindi masyadong maliwanag,
halos hindi posible na makita ng malinaw ang nakapaligid na sitwasyon. Sa oras na ito, nagulat siya nang makitang ganap na nawala si Huya at isang grupo ng mahigit 100 kalaban na nakatayo sa magkabilang gilid ng tarangkahan ng lungsod, naiwan lamang ang isang grupo ng kanilang mga sarili na nagsisiksikan sa daanan ng tarangkahan ng lungsod. At halos sa sandaling ito, si Duling sa gilid ay biglang hinawakan ang kanyang kamay na may hawak na sulog, sinusubukang lumipat patungo sa posisyon sa harapan. Duyan, ano ba yan? Itinuro ni Duling ang kanyang daliri sa harapan at napasigaw sa takot. Si Duyan ay nagmamadaling lumipat patungo sa pag-asa ni Duling, nang makita ito, maging siya ay nagsimulang mag-alinlangan sa buhay. Sa harapan, sa ilalim ng refleksyon ng apoy, may malaking balangkas na malabong nakikita, ngunit saglit, hindi nila makita ng malinaw kung ano iyon. Fuck, bakit kakaiba ang bagay na ito? Nakasimangot si Duyan, parang may ginawang espesyal na daanan. Pero bakit lalong dumidilim habang papasok ka? Sandaling natarante silang dalawa, hindi sigurado kung ano ang nasa harapan nila. Pero parami ng parami ang mga sundalong papasok nang walang anumang tunog na feedback. Napatingin kayong dalawa sa akin at napatingin ako sa inyo, at saglit na nataranta, ngunit ang intuition nila ay nagsabi sa kanila na parang may mali. Do you have the feeling been feeling that before? Tila may naalala siya pagkatapos ng ganoong paalala, ang ibig mong sabihin. Pinagpapawisan ang vest ni Turin, naaalala mo pa ba ang mga trench sa unang larangan ng digmaan? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!